Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal at tafsir, ito na yung huling bahagi inshallah ng Suratul Mutaffifin. Maganda itong dulo nito kasi ito na yung magiging kalagayan ng mga mananampalataya sa kabilang buhay, lalong-lalo na kung iahambing doon sa kanilang mga dinanas dito sa mundo, sa kamay ng kuffar, lalong-lalo na yung kuffar, maring yung iba, diba, namiminsala sa atin, pero yung iba nangaasar lang sila, diba? Hindi nila tayo sinasaktan, pero baga lihim nila tayong pinag-uusapan, pinagtatawanan. At ito yung mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Tunay na ang mga gumagawa ng masama, titukoy titing kuffar. Pero ganyan din, diba? Katulad ng kung paanong fujjar yung tinutukoy doon sa inna kitabal fujjari lafi sijjin. So dito ang tinukoy alladina ajramu. So hindi sinabing mga hindi mananampalataya. So pwedeng Muslim din, di ba? Nagpapakilalang Muslim. Pero pinagtatawanan nila yung mga matutuwid na Muslim. Pwede nga nangyayari yan. Kasi lalo na ngayon, halimbawa, di ba, nakikita natin yan. Yung mga bilib sa mga Shia sa Iran, pinagtatawanan nila yung mga nagpapakamatuwid at naninindigan na walang dapat ikabilib sa ginagawa ng Iran o ng mga Shia laban sa Israel o laban sa Amerika. So, dito na pagtatanto natin, mujrim yung tinukoy dito lahat, pangkalahatan ng mga masasamang tao. Hindi lang kuffar. Kaya itong bahagi na ito, sasabi ni Ibn Kathir rahimahullah, isa'atul mujrimina wa istihzaihim bil mu'minin. Yung masamang trato daw ng mga masasamang tao at panglalait nila sa mga mananampalataya. Yukbiru ta'ala anil mujrimina annahum kanu fid darid dunya yadhakuna minal mu'minin. So ipinabatid sa atin dito ni Allah na yung mga makasalanan dito sa dunya, pinagtatawanan nila mga mananampalataya. Aw yastahzi'una bihim wa yahtakiruna bihim o yahtakirunahum. So inahamak daw ng mga masasamang tao ang mga mananampalataya at nilalait, minamaliit, pinipintasan. Wa idha marru bil mu'minina yatagamazuna alayhim. Na sila nga raw kapag nadadaanan nila yung mga mananampalataya, nagkikindatan sila sa isa't isa. Di ba gano'n naman, di ba? Kahit yung ganitong ugali kasi sa lahat ng kultura pare-pareho Pilipino, Arabo, Amerikano, magkakasama kayo, may nakita kayo nakatawa. Magsesenyasan kayo Magkikindatan kayo, sisikuhin mo pa yun. Kakalabitin mo. Tingnan mo yung Muslim, tingnan mo yung gago, tutuwad-tuwad na naman. Ganun yung sasabihin nila. Alam ko kasi ganun din sinasabi ko sa Muslim nun Ganun din pinagsasabi ko. Lalo na minsan yung mga kamag-anak namin, may mga kamag-anak kami sa Baseco. Nakaaway nila mga Muslim. Bata pa ako nun 16 anyos yata ako nun. Kaaway nila mga Muslim. Sabi ko, sige, sama ako. So, magdala ako ulo ng baboy. Hagis ko sa gitna nila. Magtatakbuhan yan, sabi ko. Hindi na makikipagsantukan yun, sabi ko. Pag ginagisa natin yung ulo ng baboy. Ganun yung nila, yung ginagawa nila. Maring hindi nila tayo pinipinsala, di ba? Pero, hinahamak nila tayo. Sekreto man o hayagan na, hinahamak nila tayo. So, nagkikindatan daw sila
kapag nakikita nila yung mga mananampalataya, ay muhtakirina lahum. Yung, nga, yung pagkikindata nila dahil sa panglalait sa mga mananampalataya. Panlalait. Wedan kalabu ila ahlihimun kalabu fakihin. At yun nga, di ba nakita nila, nadaanan na nila yung yung mga mananampalataya. Paglampas nila doon, pagpauwi na sila sa mga bahay nila, sa mga lugar nila. Kapag nakabalik na sila doon sa mga kasama nila, babalik sila doon sa mga kasama nila na mga nagpapatawa. Diba? Sabihin ng di ba, nung kuppar lalo na. O kahit sinong Muslim na pinagtatawanan niya din yung kabutihan ng kanyang kapwa Muslim. Nagpapakilalang Muslim, tapos pinagtatawanan niya yung kabutihan ng parang tayo dito, di ba? Ano bang tawag sa atin yung don at donya dito? Perfect. Perfect kayo, ganito, ganyan. Ganyan kayo makapanglait. Sila pa yung biktima ngayon. Mga hinayupak. Sila pang maastang biktima. O tawag nila sa atin, perfect daw tayo. So yung pag-uwi nila, ganun sila. Yun. Nagpapatawa, nadaanan namin yung mga perfect doon. Nadaanan namin yung mga Muslim, nadaanan namin yung mga muklo. Ganun naman yung ginagawa, nakakatawa, ganito, ganyan. So ito yung ito yung sinasabi dito ni Allah. Wedan kalabu ila ahlihimin kalabu fakihin. Ay idan kalaba ay raja'a haula'il mujrimuna ila manazilihim in kalabu ilayha fakihina ay mahma talabu wajadu. Kapag nakauwi na sila sa kanilang mga bahay, ang ibig sabihin dito nga sabi ni Ibn Kathir rahimahullah na ano man daw yung gusto nilang gawing kahulugan dun sa nakita nila, yun ay magiging kahulugan nun. Wala silang pakialam ano yung nakita nila, kung anong katotohanan dun. Nakita nila yung mga Muslim nagsusujud, sabi, ando yung mga muklo, tutuwad-tuwad na naman. Tapos may narinig nila yung adan, ando na naman yung mga Muslim, tinatawag si Satanas. Tawag nila doon sa adan, tinatawag doon sa Satanas. Wa ma'ahada ma syakaru ni'matallahi alaihim bal istagallaw bil qaumil mu'minina yakirunahum wa yahsudunahum. Itong ginagawa nila na ito, sa halip na magpasalamat sila kay Allah na natatanggap nila yung mga hiniling nila kay Allah, namang biyaya ni Allah. So hindi sila nagpapasalamat, bagkus ay ginagawa nilang abala yung kanilang mga sarili sa panlalait sa mga mananampalataya. At ang panlalait na ito actually, merong kasamang inggit sa mga mananampalataya. Ganoon naman yung mga inggitero din, di ba? Ang madalas nilalait ng mga inggit ng mga tao na mapanlait, yung kinaiinggitan nila. Yung mga kinaiinggitan nila, yun ang nilalait nila, yung kinaiinggitan nila. Nakita ka, Honda Click, 125 lang naman, kala mo. Kala mo kung sino. Honda Click, bago nga, hulugan naman. Ganyan mga inggitero Ganyan mga inggitero. Lagi sila may makikitang kapintasan sa iba. Kaya sabi ng mga scholar, ang pinaka hindi talaga maligaya yung inggitero At ang pinaka maligayang tao, yung merong kakayanan na hindi mainggit. Yan ang pinaka maligayang tao. Yan sabi ni Allah, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun. Sige, di ba? Dadaanan nila yung mga mananampalataya, yung matutuwid. Tapos sinasabi nila sa isa't isa na kapag makita nila yung mga mananampalataya, tunay na ang mga yaon ay naligaw. Para sa kanila, yun ang mga ligaw. Kaya tayo yung mga ligaw dito Pag nagkwentuhan yung mga yan, tayong gumagawa ng masama. Tayong gumagawa ng fitna. Tayo yung mga may impyerno. Baka ini-impyerno na tayo ng mga yan. Ay likawnihim ala gayri dinihim. So sinasabi nila ito dahil lang sa yung mga tao na yun hindi kabilang sa relihiyon nila. Mga kuffar halimbawa, di ba? Lalaitin nila tayo kasi hindi tayo membro ng relihiyon nila So ganun-ganun lang yung kanilang mga sasabihin.
na yun nga, yung kung paano natin, kumbaga, di ba tayo naman, nilalait din naman natin relihiyon nila, di ba? Ganon din sila sa atin o mas matindi pa. Pero sa atin nga lang, at least kahit papano, may hangganan yung ating pagsasalita laban sa kanilang relihiyon. Di ba? Pinagbabawalan tayo ni Allah na hahamakin yung kanilang mga sinasamba. Di ba sabi ni Allah, di ba? Wala tasubbul ladina yaduuna min dunillah. Fasabbullaha o fayasubbullaha adwan bigayri ilm. Huwag ninyong mumurahin yung kanilang mga sinasamba liban pa kay Allah. Kasi pag minura ninyo sila, mumurahin din nila si Allah ng may pagmamalabis at hindi ayon sa kaalaman. So magsalita lang tayo kung ano yung katotohanan. O yung sinasamba ninyo plastic, o yun lang. Sinasamba ninyo bato, papel. Yun lang, pero huwag na nating mumurahin yung kanilang yung pipintasan ng labis na pamimintas. Yung rebulto mo, duling. Yung rebulto mo, yung painting na sinasamba mo, banlag, kirak, o ano pa man, wag na. Sapat na yun na, kumbaga, napabatid natin na napakasama ng shirk na ginagawa nila sa ilang mga neutral na paraan ng pananalita. Yung sabi ni Allah, وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Ito mga kuffar na ito, yung mga tao na nagsasalita laban sa mga mananampalataya, laban sa matutuwid. Hindi naman sila pinadala ni Allah para maging tagapangalaga sa mga mananampalataya. Ay وَمَا بَعَثَ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ حَافِظِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَلَا كُلِّفُوا بِهِمْ. Itong mga tao na ito na natatawa sa mga mananampalataya at matutuwid. Hindi sila ipinadala ni Allah bilang tagapangalaga sa mga mananampalataya. Wala silang anumang pananagutan sa mga pananampalataya. Ibig sabihin dito ni Allah, ito nga, falamistagallu bihim waja'aluhum nasabu ayunihim. So bakit pag ginagawa nila ito? Wala naman silang pananagutan sa mga mananampalataya, di ba? Tapos gugugulin pa nila mga oras nila para sa mga mananampalataya para lang pintasan sila. At gayon din kayong mga mananampalataya, huwag kayong magpapa-apekto. Kasi kumbaga sa Tagalog, di ba? Huwag ka papa-apekto, hindi ka naman pinapalamon yan eh. Di ba? Kahit anong sabihin yan, ano bang pakialam yan sa'yo? O ano bang epekto niya sa iyo? Hindi ka nga niyang pinapalamon, wala na ka namang pinapakinabangan sa kanya. Kahit anong sabihin niya, manigas siya. Bahala sa buhay niya. Gawin mo lang kung ano yung matuwid na magagawa mo. So katulad daw ito ng sinabi ni Allah. Iksha'u fiha wala tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sasabi, so katulad daw ito ng sinabi ni Allah. Pinapasabi niya sa mga mananampalataya, bahala na kayo, magalit na kayo kung gusto ninyong magalit, manatili kayo sa galit ninyo at huwag ninyo akong kausapin. Yun yung pinapasabi ni Allah. At nga sabi ni Allah, tunay na may grupo ng aking mga alipin ang nagsasabi, Panginoon namin, nanampalataya na kami. Kaya patawarin mo kami at kahabagan. Wa anta khairur rahimin. Ikaw ang pinakamainam sa mga nahabag. Pattakadtuhum sikriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum yadhakun. Sasabi ni Allah, pero kayo nga, kumbaga kausap na ninyo, yung mga kuffar naman yung sasabihan niya. Kayo, pinagtatawanan ninyo yung mga mananampalataya. Na napakatindi ng pagtawa ninyo sa kanila na nakalimutan ninyo ang pag-aalala sa akin na kayo ay nangahamak sa kanila.
Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sasabihin niya doon sa mga kuffar o doon sa mga natatawa sa mga mananampalataya sa matutuwid. Tunay na ginantimpalaan ko sila sa araw na ito sa kanilang pagtitiis. Dahil tunay na sila ay kabilang na sa mga matagumpay. So kumbaga yung mararanasan nila nga pagkapahiya, ipapahiya sila ni Allah. O mga gago, tawa-tawa kayo sa mga mananampalataya doon sa dunya. O yan kayo ngayon. Pero yung mga mananampalataya, pinagtatawanan nyo, yan sila. Nasa biyaya, nasa kaligayahan. So si Allah mismo ang mga hamak sa kanila, waliyadu billah. Nga dito, nga falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Sumunod na aya. Sa araw na ito, ang tinutukoy yung araw ng paghuhukom. Ang mga mananampalataya sa mga kuffar, sila ay tatawa. Sila naman ngayon ang tatawa sa kuffar. Sila ngayon ang tatawa sa kuffar. So parang ano, 'di ba, yung minsan iniisip natin parang sama ng ugali ito pero ano na ito pagtawa ito ng nagtagumpay. Pagtawa ito ng nagtagumpay na nakamit na nila yung gantimpala ng kanilang kabutihan at nalulugod sila na hindi sila napunta sa kalagayan ng mga pinarusahan ni Allah. Na mga tao na dating natatawa sa kanila. So hindi ito kumbaga sama ng ugali, hindi sama ng ugali yung dahilan kung bakit sila natatawa. Di nga, ay fi mukabalati ma dahika bihim ulaika. Na sila ay natatawa dahil sa kumbaga nabaligtad na yung kalagayan at natanggap na ng mga natatawa sa kanila yung gantimpala ng kanilang pagtawa sa kanila. At yun nga naulit yung aya, alal araiki yandurun. Di ba nabanggit din ito kanina? Alal araiki yandurun. Nabanggit din ito sa naunang bahagi ng sura na ito. Nang mga mananampalataya daw na ito sa paraiso. Yun nga, yung matatawa sa mga dating natatawa sa kanila. Sila raw ay nasa kanilang mga trono na nakatingin, nakamasid. Ay ilallahi azza wa jalla fi muqabalati man za'ima fihim annahum daluna laysu bidalina balhum min awliyaillahi almuqarrabina yanduruna ila rabbihim fi dari karamatihi. Na sila daw sa kanilang mga trono nakatingin sila at ang tinitingnan pala nila rito si Allah, hindi yung mga kuffar na nasa impyerno. Kumbaga, ang titingnan talaga nila si Allah. Kasi makita man nila yung kuffar sa impyerno, wala nang pakinabang yun sa kanila Mas kapaki-pakinabang yung pagtingin kay Allah. So, yung pagtingin nila kay Allah, yun ang kanilang magiging gantimpala sa pagtitiis sa anumang panlalait na nakamit nila mula sa mga kuffar. At sila ay malulugod nga, matutuwa. Kabilang sa kanilang, di ba tatawa yung mga mananampalataya? Kabilang doon sa mga tatawanan natin yung katotohanan na hindi pala tayo ang ligaw. Sila pala talaga yung ligaw. Mga parang tuwang-tuwa ka, di ba? Tuwang-tuwa ka. Buti na lang ito yung ginawa ko. Hindi yung ganun. Kasi kung yung ginawa ko, hindi napunta din ako sa impyerno. Di nga, tatawa din sila dahil sa nalaman nila ngayon na sila pala ang mga tunay na kakampi ni Allah. Silang mga nakatingin sa kanilang Panginoon sa lugar na marangal. Sa lugar na marangal. At yung panghuling aya, hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. So hindi ba't ginantimpalaan ng kuffar ayon sa kanilang mga dating ginagawa? Ay hal juziyal kuffaru ala ma kanu yukabiluna bihil mu'minina minal istihza'i wat tankisi amla. So patanong ito talaga. 'Di ba hal yung simula, hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun, ginantimpalaan ba sila? Yung nga, ginantimpalaan ba sila? Nakamit ba nila yung gantimpala ng kanilang pagmamaliit, panglalait, pagtawa sa mga mananampalataya? Nagantimpalaan ba sila o hindi?
O yung sagot dito, yes or no. O ang sagot, oo. Magagantimpalaan sila ayon sa kanilang mga ginawa. At ito ay magiging gantimpala na kumpleto. Yani kod yuzu aw farul jaza. Gagantimpalaan sila ng pinakamarapat, pinakakompleto, walang labis at walang kulang na gantimpala para sa kanilang panlalait sa mga mananampalataya. Wa atammahu wa akmalahu. Pinakakompleto at pinakaperpektong gantimpala. Ibig sabihin, ultimo kalit-liitan na ginawa nilang pamiminsala sa mananampalataya. Ultimo kalit-liitang pamiminsala nila sa mananampalataya. Di ba nagkikindatan lang naman sila? Ultimo yun, pagdurusahan nila. Ultimo yun, pagdurusahan nila, waliyadu billah. Ito yung ibig sabihin ng sinabi ni Allah. Hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Hindi ba't ginantimpalaan ng kuffar sa kanilang mga ginagawa dati sa mga mananampalataya? Ang sagot, oo. Gagantimpalaan sila ng marapat na gantimpala sa kanila, waliyadu billah. Ito yung dulo ng suratu Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Sa isunod na surah, inshallah, ayon ng suratul Inshikak. Inshallah. Sa tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.